na? Hmm? 햇살이 너무 좋았어. 그냥 모두 좋았어. 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼. 참 많이 변했다는가. 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나고 매일 겪게 돼. 매일은 감사하죠. 그대가 곁에 있어서 언제나 오늘 갓길 기도해요. 그대와 함께라는 건 영원한 축복 같아서 오늘도 널 바라보며 웃는다. 두근거리는 가슴이 좋은 기분인 걸 느껴. 아주 작은 떨림도 잠에서 깨어나면 오늘 날씨 먼저 확인해. 우산을 챙겨야 할지. 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나 참 다행인 거야. 매일은 감사하죠. 그대가 곁에 있어서 언제나 오늘 갓길 기도해요. 그대와 함께라는 건 영원한 축복 같아서 오늘도 널 바라보며 웃는다. 내게 마지막 사랑이라면 항상 곁에 있을게. 다가가서 말을 할 거야. 널 사랑한다고. 언제까지나 매일은 감사하죠. 그대가 곁에 있어서 언제나 오늘 갓길 기도해요. 그대와 함께라는 건 영원한 축복 같아서 오늘도 널 바라보며 웃는다. Ito po yung ganap kahapon at papunta nga po kami dun sa rerentahan na bahay ng aming estudyante. Ayan, bali si Bunso po mag-OJT na at ihahatid nga po namin para alam din po namin kung saan namin sila pwedeng puntahan gawa nung medyo malawang din po ang Clark, Pampanga. Dati rin po ako nagtira dito. Kaya po kahit papaano kabisado natin
kung saan tayo magpapasikot-sikot. Yan, bali palabas na po ng SM Pampanga yan mga katrops. Yan po yung dahilan kaya hindi po tayo nakapag-vlog kahapon. Dahil nga po si Bunso hinatid natin dito at para mag-OJT. Start na po ng kanilang OJT ng Lunes. So kailangan pong ayusin muna nila yung kanilang titiran para nang sa ganun po dire-diretso. Kasama rin po namin ang kanyang mga classmate o mga kasamahan na mag-OJT dito sa may Clark Air Base, Pampanga. Ayan. 4 nga po pala sila rito mga katrops. Syempre mas masarap nga, sabi ko sa kanila, mas masarap ang may pinag-aralan kaysa sa walang pinag-aralan. Unang-una, pagka may pinag-aralan ka, kahit saang trabaho ka humarap, kahit saang mukhang kumpanya mag-apply, mas mabilis na matatanggap ka. Hindi kagaya nung experience lang na wala kang pinag-aralan. So sa labanan ngayon, sa larangan ng pamumuhay, iba pa rin yung mga nakatapos ng pag-aaral mga katrops. Ayan, kaya po payo ko dun sa mga estudyante na mga nagsisipag-aral ngayon, patuloy nyo lang yan. At sabi nga nila, makakamit lahat ng pangarap mo basta meron kang tiyaga at desidido ka sa buhay. Yun lang sa mga estudyante na nagsisipag-aral ngayon, tuloy-tuloy lang kayo kasi yung ibang magulang halos talagang kinakayod nga, o kahit nakapos sa buhay, tinitiis na pag-aralin kayo ng maayos, makatapos kayo para hindi kayo magaya dun sa mga taong walang pinag-aralan. At yan na yung puhunan nyo, yan na yung magiging pamana sa inyo ng magulang nyo. So meron ding swerte na mga hindi nakapagtapos pero umasenso sa buhay. So ibig sabihin nun, desidido sila sa ginagawa nila at meron silang pangarap. Talagang inabot nila ng gusto yung kanilang mga pangarap. Kahit na hindi sila nagtapos, basta porsigido, eka nga nila. Pero sa larangan ngayon, iba pa rin yung nakayari, iba pa rin yung nakapag-aral. Sabi ko nga, kahit saan kumpanya ka pumunta, kahit saan ka pang kumpanya mag-apply, mas posibilidad na matanggap ka dahil nakatapos ka ng iyong pag-aaral. Kaya tuloy-tuloy lang sa mga estudyante dyan. Mangarap lang kayo ng mangarap hanggang sa matupad nyo ang bawat pangarap nyo.
Dito, oh, yun, oh. So ayun, good morning po sa lahat mga traps. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Ayan, at dito na tayo sa bukid. Kahapon hindi tayo nakapag vlog dahil nagpunta tayo ng Clark, Pampanga. Gawa ng mag-OJT na si Bunso. Hinatid namin dun sa kanyang dorm, no? Yung pinagkunan niya, yung pinakatitirahan niya ron. Ayun, yung bali pag-OJT-han nila malapit na lang mismo dun sa tinitiran niya. Bali 4 silang magkakaklase. Yan, dito nga tayo magagambol dahil ayan, nagawa na yung daan tubig niyan. Gagambulan naman natin sa malapit sa puno para makasingaw uli. Paring Carlo, ginagras cutter naman yung andun sa dulo. Ayun, so meron nang napipitas na pailailan ng sitaw. Binitas nga ni Meltong Vlog. Oo, kaya kanyan kahit pa paano meron nang aanihin. At ibabudget natin dito sa ampalaya. So ganun lang naman ang ginagawa ko rito. Yung mga nagiging, halimbawa kagaya nun, nagiging benta ng sitaw, babalibag ka sa ampalaya. Mahirap lang pagka talagang wala tayong inaanihan, talagang mahirap mag-budget. Pero pagka may inaanihan naman, wala tayong magiging problema. So syempre nakakahiya rin naman nung lagi ka na lang mag-chat o mag-message na wala tayong budget. Ayoko rin yung ganun. Kaya naman dapat kagaya nyan, iaani na tayo. So medyo maluwag-luwag na pag-iisip natin. Pekat pa yung lupa niya, hindi pa ganun ka tik-tik, gawa nung galing lang sa patubig. Ayun na yung ating nagkumbulan. Ayan, saka ito, tapos sunod tong vlog doon. Ito basa-basa pa, mahirap pa yung asarulin dahil pumapakat-pakat. Ito naman di pa makapagletting dahil kapapatubig lang. Maano pa yan, pekat. So hindi ka pwedeng umapak doon sa may dayos niya kasi delikado yung mga ampalaya. Kaya patitiktikin muna bago letingan. So yun nga mga katrops, sa tanghali na, so nauna na silang umuwi sa atin. Maya maya tayo sisibat na rin dahil araw nga ng linggo, at para maipahinga rin yung katawan. Ayan, bukas siguro pwede na kaming mag-letting, saka pagpapatuloy na yung gambulin doon. Ayan, so bali yung sa talong, dahil mapikat pa nga,
Hindi pa siya magandang gambulan, nagbubuo-buo pa siya. Medyo pa titik-tikin niyo muna yung pagkakabasa ng lupa. At sa baka bukas, so kakausapin ko ngayon yung magroroto para bukas maroto naman itong pagitan ng kalamansi, nang sa ganun mapasingaw natin, at pagkayari nun mapatubigan, no? Maganda na naging improvement ng mga kalamansi rito. Ayan, talagang ano na rin siya, yung sanga niya lumabong na. Dito man din sa kabila, naglalabas na rin siya ng mga sanga. Yan mga traps. Malinis na rin to, rorotohin na lang sa pagitan. At pagka naroto yan, aarohin po ulit ng kalabaw dyan sa gitna, para po yung mga buho na dating buho nito maitayo na po natin, ikakasa na natin. At pagka ito namang ampalaya rito sa kabila medyo umangat na, saka natin lalagyan itong kabila. Ampalaya pa rin po ang itatanim natin dito. Ang mangyayari po niyan, parang magkaagapay sila. Ayan. So kailangan po rito talaga yung hindi tayo nawawala ng naanihan, para syempre pagdating din sa mga pwedeng bilhin na mga gamit, mga pataba, meron tayong pagkukunan. Hindi na po tayo kukuhan sa financer, kasi mahirap po, kasi pagka nalo na ako kung ano yung nandyan, pagkakasyahin ko lang. Minsan talagang nangyayari yung may mga bagay na bigla kang may pagkakagastusan gaya na lang ng pump. Ayun, hindi ko rin naparoto kagad dito, pero bukas po pupuntahan ko po ngayon yung magroroto para bigyan ng pang diesel, kasi nga po kada magroroto yun humihingi po ng pandiesel. So bibigyan ko po ng pandiesel ngayon, tapos yung kapupunan po na bayad nun pagkatapos nyong rotohin. Yan. At ito naman pong mga ampalaya rito, di pa rin natin basta-basta maisasampa, kasi nga malamig pa. Hindi na po siya tutuusin, nasa 2 dangkal na siya. Ayan. Pero hindi pa natin pwedeng isampa sa letting, dahil pag nagkataon na isinampa natin yan, delikado yung pamumulugan. So pag namulugan po yan, hindi na magbubunga. Kaya po hanggat medyo mahangin, hayaan po nating nakalapag na ganyan. Yan naman po, wala naman pong problema sa ampalaya yung gagapang muna siya, yung nakaganyan. Pagka talagang okay na, hindi na ganun kahangin, saka po natin isasampa. Ito pong nandito, tinesting na nilang lagyan ng letting. Ayan. At yung letting po nating binili, yung talagang hindi ordinary, yung taga 190. Kaya sabi nga nila, matigas yung pagkakakuan, hindi basta lulundo. Kahit po yung sa taas niyan ganyan. Bukas po pwede nang letengan yan, at pwede na rin maggambol dun sa may talong. Ayan. So
So yun mga katraps, punta muna tayo dun sa nagroroto para mabigyan natin ng pandiesel. Nang sa ganun, bukas malusungan na yung mga dapat rotohin, maroroto na. So yan mga katrops, at muli po maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta nyo at sa pagmamahal nyo sa channel namin. Ayan, ingat po kayo palagi, saan po kayo naroroon. Ito nga po yung ganap kahapon nung magpunta kami sa Clark, Pampanga.